Kanina, open gloving technique ang ginawa natin. This one is closed gloving technique. So, paano open gloving technique? With your non-dominant hand, may makikita ka dito word na right. Kung narito ang fingertips ko, medyo tago dapat to, opposite yung fingertips ng gloves. So, dito. Makikita nyo dito, thumb to thumb. Then, medyo ilalabas mo yung fingertips mo dito ng kauntian. Yan. Then, kuha dito. Parang banana method lang. Ipipil off mo siya. Then, hawak dito. Then, make sure na maganda yung pagkaka-place mo. Same method sa left. Pasok ang daliri dito. Kuha dito. Then, banana method. Then, kukuhanin mo na siya. Now, pwede ka nang hawak-hawakan ang hands mo since na both sterile na siya. Then afterwards, since na si ma'am ay na clean, yung mga drape natin i-prepare na natin. So, 4 na drape. Okay? 1, place it in here. Second drape, place it in here. Dapat nga pala meron tayong mask. Hindi lang pa nag-mask kasi hindi ako makakapag-demonstrate na while I'm with my mask. Then, third, and then, fourth. So kapag na-prepare mo na ang draping method mo, i-check mo yung gamit mo. So, this one is the blade, and this is the blade holder. I-connect na natin siya. Sige sir, lapit ka. So, pag mag-ano tayo, grasp the blade with needle holder. Sige, mamaya i-ano natin to kung ano mga instruments natin. Parang diagonal, puzzle. Diagonal, diagonal, co-combine mo. Tapos meron ditong parang pang slide. Tapos ito yung kanto, ipapasok mo doon. Ulit. So, ganun ang lulod ng blade. Kapag maglulod ng needle, nakahiga na C. Yan. Since sa CS siya, kapag CS laging merong mosquito sa dulo. So before tayo mag-proceed, kailangan alam natin ang mga instruments natin. So this one is retractor or tinatawag specifically, this is USA or Army Navy retractor. Pang-retract to sa mga mabababaw na layers. So ano nga ba ang mga layers natin before tayo mag-proceed? So pag mag-ano tayo ng layers, let's assume na ito yung tinatawag natin layers. From the outer, skin, subcutaneous, fascia, muscle, peritoneum, and uterus. These Army Navy use to na mag-retract na subcutaneous saka fascia. Since na siya ay medyo nasa ibabaw na part pa, hindi pa siya malalim. Then after this one, ito naman tinatawag nating scalpel, pang-cut. Then this one is, halos parehas lang sila, pero ang difference niya, this one is may teeth. Ang tawag dito is thumb, dito is tissue. And this one is Alice. Ang Alice, ginagamit siya sa mga madudulas na part ng ating abdomen, such as subcutaneous, fascia, and uterus. Doon ginagamit ang ating Alice. And this one is Kelly. May 2 types of Kelly, curve and straight. So ang curve usually ginagamit siya kapag mag-hold tayo ng peritoneum saka muscle. Saka once may nag-bleed, for example, nagkaroon ng bleeding, ito ang ibibigay mo, Kelly. Kasi ito ay merong hemostatic clot. Same na Kelly straight. Pero ang Kelly straight usually ginagamit siya hindi sa hemostatic or hindi dahil may nagdudugo. Usually pang-clamp to ng cord ng bata. Then this one is mosquito. Parang pinaliit lang siya na Kelly. So ginagamit to kapag may nagdudugo sa medyo ibabaw. Same na arginine. More on sa subcutaneous lang sila at skin. This one. Saka fascia. And afterwards, this is needle holder. Pang-hold ng needle. Then this one is operating sponge. OS.
So before the procedure, para ma-prevent natin na mawala ang instruments, kailangan magka-count muna tayo. So kapag nagka-count tayo, usually tatlo lang siya. Before the procedure, before the closure of peritoneum, and before the closure of fascia. So before the procedure, closure of peritoneum, which is the initial counting, then fascia, which is the final counting. So para hindi ka malito, final, letter F, starts with letter F din ang fascia, doon ang final counting. So, tatlong beses tayo magka-count. However, kapag CS tayo, nagiging 4 siya. Sinasama natin ang closure ng uterus. So, case-to-case basis yan. Kapag appendectomy, 3 beses lang. Before the operation, before the closure of peritoneum, and before closure of fascia. Pero kapag naman siya ay CS, dahil may uterus tayo, 4 na beses siya. Before the procedure, closure of uterus, closure of peritoneum, then closure of fascia. As sa peritoneum, dito nag-happen ang initial counting, kapag naman final counting, FF, fascia. So after natin mag-prep, kukuha tayo ng drape. I-drape natin si ma'am. Since na hindi pa to sterile, hindi ka lalapit sa kanya. Dito ka lang for like. So drape natin 4 times. Then the other side, pupunta tayo dito. So para mag-hold to, itong mga drape, kailangan natin ng towel clips. So 4 na side, so 4 na towel clip din. 1, 2, 3, then 4. Saka na tayo dito maglalagay ng poopy sheet para fully covered si ma'am. So, after nun, kapag naalam mo na siya, magka-counting tayo. Bibilangin. 1, 2, 3, 4, 5. Needle holder. Come closer. 1, 2. Needle 1. Army Navy 1, 2. Scalpel 1, 2. Thumb 1. Tissue 1. Alice 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kelly curve, Kelly straight, 1, 2, mosquito curve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then towel clips, 1, 2, 3, 4, 5. So ay yung magiging basis natin kung ilan ang instruments natin. Kung ilan ang gagamitin natin, dapat end ng operation, ganito pa rin ang bilang niya. So, what if nawala ang instruments or kulang? Nire-report siya sa surgeon para i-check niya kung may naiwan sa loob ng katawan. Kapag hindi pa rin siya makita sa loob ng katawan, ine-x-ray siya. After na mag-x-ray, titingnan kung doon sa x-ray kasi mabivision niya kung merong natira doon na OS or mga instruments sa loob. And after mo nung ma-x-ray, saka tayo gagawa ng incidental report. Pero hindi na dapat natin yung gagawin kasi dito pa lang dapat nagka-count na tayo at okay yung ating pag-counting. So, paano magpasa ng instruments? Kapag alis, laging sa tip ang hawak. Then, ano mo dito? May pitik. Same as Kelly. Kapag tissue, dito ka hahawak sa tip. Lagi mong iisipin na itong holder ang ibibigay mo sa doctor. Same as mosquito curve. And after nun, kapag alam nyo na nag-count kayo at alam mo naman paano mag-instruments, pwede ka na mag-time out. Ang purpose ng time out, para before the procedure, alam ng doktor kung ano mga ginawa sa kanya, kung ano mga medication na ginawa, kung sinong pumirma. So, paano nga ba mag-sample time out? For example, ako magta-time out as a circulating nurse. Good morning, Dr. X, Dr. Y, and Dr. Z. I am Kiel Francis Templo Tejada, BSN 4A, SLSU. Time out, patient, Malarasta, Princess, for CS with BTL, consent signed by the patient and witnessed by her husband, CP cleared by Dr. Erwin Reyes, low risk. Then, sasabihin mo yung mga medication na binigay.
Medication given as follows: ceftriaxone Procarex 1.5 gram and Hemostan 2 grams IV. Then, thank you. So, dun pa lang aware na ang ating entourage kung ano mga binigay sa kanya. Then, kapag closure na ng peritoneum, dun tayo na initial counting, ika-count mo, then magre-report ka ulit. So, paano mag-report? Good morning, Dr. Kalayan, Dr. Y, Dr. Z. I am Kia Francis Tempo Tejada, based in 4A, SNSU, reporting initial counting of, meron tayo dong mnemonic SIN, S-I-N, stands for sponges, instruments, and needles, were done and complete. Doon alam natin na walang naiwan sa loob. Then, kapag closure na ng fascia, dito mag-appear ang ating final count. So, doon mag-e-end ang ating lecture regards sa routine na 4.